Magandang araw, may gagawin na tayong LED TV. Ayan. Ang tatak niya, ayan Samsung UA32N40 ang model number niya. Ayan. Ito ang tsura niya. Ayan. Ang naging problema nito, nawala yung power niya. Kahit yung pinaka-pilot light niya rito, nawala. Totally blackout siya. Kahit saksak natin, yan. Yan, sinaksak ko. Wala pa ring ilaw yung pinaka niya, pilot light niya. Totally blackout siya. Kaya hindi na nagamit na may-ari ito, pinatignan na. Kaya ang gagawin natin, bubuksan natin itong pinaka loob. Baklasin natin, tingnan natin yung mga pyesa niya rito sa motherboard niya, sa power supply. Tingnan natin kung ano mga nasirang pyesa. Tetesterin natin yan. Ito yung pyesa niya sa loob ng bali isang board lang siya, yan. Yung motherboard niya, ayan. Nandiyan na lahat ng power supply. Sa parting to, andito yung yung pinaka high volt na primary volt. Ito yung chopper transformer, ito yung secondary volt. Bali dito tayo maghahanap sa sa high volt na na power supply niya sa primary. Ito yung capacitor, ito yung fuse, ito yung diode, ito yung yung MOSFET regulator niya, yung power supply. Yan, tetesterin natin yan, titingnan natin kung anong pinabot na sira. Ito, gagamitan natin siya ng analog tester para makita natin kung ano naging problema niya. Lalagyan natin sa times 10 ohms. Short natin. Ayun, nasa 0 siya. Una natin tetesterin itong pinaka fuse niya. Ito. Yan, tingnan natin kung papalo yung yung analog tester, yung pinaka pointer ng analog tester. Ayan, testerin natin. Ngayon, hindi pumalo, ibig sabihin na putok na yung fuse niya. Ibig sabihin meron siyang shorted. Kaya pumutok yung fuse niya kasi may nag-short na pyesa. So nating tetesterin itong pinaka bridge type na rectifier diode. Tingnan natin baka itong shorted. Ito muna ang natin, itong positive negative ng output. Bridge type kasi ito. Yun, pumalo. Ayun, almost 0 siya. Nasa number 1 siya. Pero pag ginanon mo naman siya ng pakabila, kumano naman siya, bumabalik sa resistance. Ibig sabihin hindi rin sira yan. Itong capacitor niya, tester din natin yung polarity ng positive negative. Ayun, ganun din kataas. Halos sa number 1. Tingnan natin sa pabaliktad. Tingnan natin kung ganun pa rin. Hindi, bumabalik siya. Ibig sabihin yung capacitor niya hindi rin sira. Itong MOSFET na regulator niya, tetester din natin kung shorted to. Yan. Wala naman siyang resistance. Baliktarin natin. Wala rin. At ang collector niya, tingnan natin. In drain. Wala ring resistance. Baliktar natin ang test prod. Ayun, dito meron, pero bumabalik sa mababa lang. Ayun, ito meron. Hanggang doon siya sa number 2, pero pag binaliktad mo ang pagganang test prod, hindi naman siya umaabot sa ganung 0 din. Ibig sabihin hindi rin siya shorted. Bali itong ito, yung parting to, pagmamasdan nyo to. Ito, may pumutok dito. Itong yung pinaka resistor niya, saka itong pinaka board niya, yung circuit board ng itim. May pumutok siya. Itong capacitor na to, yung fixed capacitor na kulay blue, ay nasunog pumutok siya. Tingnan natin yung kabila. Ayun, naputol na. Ito, nasunog nabalatan. Ito, pumutok. Siguro nag-short to. Nung mag-short siya, pumutok siya, sabay siyang pumutok nitong pinaka-fuse niya, kaya nawala ng power. Kasi kung
Tetester naman itong pinaka-regulator niya, itong capacitor, itong bridge type diode. Okay naman siya, hindi naman siya shorted. Ito lang ang nasira, nakita kong pumutok, itong fuse, saka itong anong to. Bali, ang gagawin natin, itong dalawang to, papalitan na muna natin ng subukan nating palitan natin ng pyesa, tapos pagaganahin natin, titignan natin kung kung magkakaroon siya ng power o mababaklasin natin ulit ito. Ayun, natanggal na natin yung yung piece niya rito. Natanggal na natin. Tapos dito yung capacitor na nasunog. Ito yung dalawang butas, natanggal na rin natin yung naiwang yung pin niya. Ayan, butas na siya. Bali ang gagawin natin, papalitan natin to ng bago. Tapos pagaganahin natin. Bali to, ayan, yung parting ng itim na to. Ang gagawin na lang natin dito, lilinisin natin siya ng brush, tsaka ng lighter fluid para matanggal yung niya, yung manchang itim niya, pati yung kung may chemicals man na kumalat diyan matanggal. Kaya nawala yung mancha sa resistor niya at sa capacitor. Yung itim na pagputok ng ng fixed capacitor nung dinagamit nila to. Bale, ito yung yung nakita ko sirang pyesa, itong fixed capacitor na to, itong kulay blue, ayan nasunog siya, kabilaan. Ayan. Tapos itong fuse pinutok niya. Bale, ito meron akong nakuhang capacitor, fixed capacitor din. Ayan. Ang value ng nakuha ko ay ito. Ang nakasulat sa kanya 221K, ibig sabihin ng 221K, bali siya 200 picofarad. Tapos ang volt niya ay nakalagay na 1 kb. Ibig sabihin ng 1 kb, siya 1 kilovolt, 1000 volt. Ang niya, ang kaya niyang i-charge dito sa sa capacitor na to. Tapos itong fuse niya, ito fuse din to. Ang original niya itong pahaba. Pa tube, pero ito pa square. Ang naman ito, ang nakasulat na ampere ay 5 ampere 250 volt. Bale, itong ilalagay natin, tsaka itong capacitor na to, parehas lang fuse yan, parehas sa TV ng LED yan. Yan ang isasalpak natin. Bale, ang gagawin natin itong dalawang dalawang ayos na to, tetesterin natin, titingnan natin kung okay naman. Itong fuse na ginawa ko, testerin natin, tingnan natin kung magkakaroon siya ng contact. Yo, meron siyang contact na kabilaan, yan. Ito naman, titingnan natin kung shorted siya. Dito muna tayo sa times 10 ohms. Yan. Wala. Sa kabila, wala. Taas natin siya ng times 100K. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng palo, resistance. Ngayon, wala. Ayun, kabilaan, wala pa rin. Ibig sabihin yan, good to. Kasi mga ganitong fixed capacitor na ganito, kahit itaas mo siya ng itaas mo siya ng resistance, hindi siya papalo. Kapag pumalo siya, umangat siya ng konti, tapos hindi na bumaba, ibig sabihin yung pag ang ganitong mga capacitor to may leak or shorted. Kaya itong dalawang tang ilalagay natin ito.
Okay, nainang na natin yung ano, yung pyesa. Bali ang gagawin natin, susubok na natin to. Tingnan natin kung gagana na, kung magkaka-power na. Bali ang gagawin natin ngayon, pagaganahin natin siya. Sasaksak natin tong ano, cordon. Yan. Okay, tapos itong pinaka-plug, sasaksak natin dito. Titingnan natin kung magkaka-power na siya. Ayun oh. Pumupula na yung ano, yung standby niya. Sa power na siya. Tapos yung backlight, ayan oh, nagkaroon na ng liwanag yung mga butas. Ibig sabihin gumagana na yung backlight, ayan oh. Yung may red na siya ron sa may ano. Ayun kung papansinin niya. Bali ang gagawin natin, angat natin. Tingnan natin kung meron na siya. Ayun, may nakasulat na. May power na siya, ayan oh. No signal. Check the cable connects and the setting of your source deliver. Yan ang nakasulat dito sa baba. Ibig sabihin may power na siya. Nung palitan natin yung ano, yung fuse niya, itong fuse niya at saka itong ano, capacitor, nagkaroon na uli ng power. Bali naging problema lang itong dalawang to. Pumutok yung fixed capacitor niya, yung high volt. Nang pumutok yon, pinutok din niya yung fuse kaya nawalan siya ng power. Pero ngayon okay na. Pwede na lang uling gamitin to. Pwede na uling gamitin sa cable, sa internet, sa YouTube, yan. Mapapanoorin na uli na may ada. Sige po, maraming po salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat yung susubaybayan. Sige po, maraming po salamat.